So this time, discuss naman natin yung about sa deep flip-flops, di ba? So as you can see, ito na yung nabuo kong circuit and yung implementation natin still using NAND gates, apat na NAND gates. And then may tayong dalawang inputs, which is yung D input natin for data and for clock signal, di ba? Actually kaya tinawag na deep flip-flops kasi nga data or delay flip-flops, di ba? Yun yung ibig sabihin niya. Now, ngayon, as you can see, meron din tayong NOT gate dito. Diba? And meron tayong dalawang output pa rin. Diba? Yung Q at saka yung Q complement natin. Okay? Ngayon, yung deep flip-flops, according dun sa, diba, sa information sa online, nabuo daw yung deep flip-flops para yun nga, masolusyonan, di ba, yung issue doon sa SR flip-flop kung saan kapag yung set natin and the set same na naging high, di ba, or 1 yung value. Sabi natin doon kanina sa truth table, invalid yun, di ba? So yun yung susolusyonan ng deep flip-flop, di ba, para maiwasan yung invalid na case na yun, di ba? So ngayon, yung behavior nito is i-compare natin sa kanyang truth table. Diba? So meron akong nakita ang truth table niya dito sa online. Ito. So basically, yung functionality ng truth ng deep flip-flop is, yun, binabato niya lang yung value ng data input papuntang output. Diba? So kung 0 yung data natin, then 0 rin yung output niya. As long as yung clock signal natin is naka-high. Diba? So ibig sabihin, dalawa yung i-consider natin dito. Kaya dalawang input yan since i-consider natin yung data input at yung clock signal natin. Now, ano man yung input natin sa data, once na mag-high yung ating or mag-active yung clock signal natin, automatically ibabato niya yun dito sa ating output. Okay? So, kaya as you can see dito sa table natin, so sa unang row, kapag yung data na natin is 0 at yung clock natin is 0, then 0, 1 yung magiging state natin. Diba? So, as you can see, 0 yung data natin and yung clock natin is nag-turn on and off, di ba? But still, you can see na yung ating output is 0, 1, di ba? So, kapag 0, 1 naman daw, nag-1 yung clock natin, is 0, 1. So, yun na rin napakita ko, di ba? Kahit, despite na pumapalo na nag-high and low yung ating clock signal, still, maintain yung output natin na 0, 1. Ngayon, what if na yung data input natin maging 1 and then yung clock signal natin is maging 0, di ba? So dapat yung maging output natin is still 0, 1. So dito mas hindi natin masyadong mapakita kasi nga automatic to. Pero try natin na palitan natin to ng ng single na input, di ba? Para makontrol natin. So halimbawa ito na yung clock signal natin, di ba? Lagyan lang natin ang label. Yan. So as you can see, kapag pag iwan natin yung D and then 0 yung clock, dapat 0, 1. Diba? Try natin itong i-1. So still as you can see, 0, 1 pa rin. Diba? Unless, yung clock signal natin, sabi natin kanina, kailangan mag-high din para yung input natin from data is yun yung ma-output natin. Diba? So try natin ito i-high. As you can see, ang output natin is naging 1, 0, which is equivalent din naman dun sa truth table natin dito. Okay? So, yan yung behavior ng deep flip-flop. Ngayon, anong application nito? Diba? Saan ginagamit? Well, similar dun sa, sa SR flip-flop, diba? Kasi nga, alos same na lang naman din sila ng functionality, diba? It's just yung deep flip-flop parang improved version ng SR para maiwasan natin yung invalid case na yun, diba? Na nagsisame na 1, 1 yung reset at saka yung set. So, ibig sabihin, yung application nito is almost the same, diba, sa SR flip-flop natin, which is, ginagamit din siya for data storage, diba, memory storage, kasi nga, it can also store a 1 bit of data, diba? So, and then at the same time, pwede rin siya maging shift registers, diba? Kasi nga, if napapansin niyo yung, sabi natin, yung input natin from data is
kumbaga parang tina-transfer niya na papuntang output, di ba? So, same behavior sa shift registers. Kung saan we move yung data step by step, di ba? Pinapass natin yung data. Okay? So, pwede rin siyang gamitin as a counters, di ba? And for synchronization, di ba? Kung saan yung signal doon na, yan, since may clock signal tayo eh, di ba? So, yun. So, yun yung pinaka-basic idea, di ba, ng D-flip-flop. Yun yung kanyang behavior. Okay? So, next time, proceed naman tayo sa next video natin. Proceed tayo sa JK flip-flop. Okay? So, yun lang.